Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May pag-ibig na nagsisimula na parang himala, masaya, puno ng kulay at tila walang hangganan. Pero darating ang panahon na kahit gaano kalalim, maaring mabasag ng panahon, ng pagkukulang, at ng sakit na hindi maiiwasan. Ito ang kwento ng dalawang puso na hindi dapat nagtagpo, ngunit pinagtali ng pagkakataon. Dalawang kaluluwang nagmahal ng buong buo, ngunit dahan-dahang natutong masaktan. At sa pagitan ng simula at dulo, naroon ang isang pag-ibig na hindi malilimutan. Maingay ang cafeteria ng unibersidad ng araw na yon. Sa isang sulok nakaupo si Anne, tahimik na nagbabasa ng librong halos kasing laki ng tray ng pagkain niya. Hindi siya sanay makihalubilo. Palaging nagtatago sa likod ng MGA pahina. Palaging kontento na siya lang at ang MGA salita. Biglang bumagsak ang tray ng pagkain sa mesa sa tapat niya. Pwede bang makiupo? Napatigil si Anne, dahan-dahang tumingin. Naroon si Jennifer, masayahin ang aura, parang may dalang liwanag kahit saan siya magpunta. Maputi ang ngiti, diretso ang tingin, at parang walang bahid ng pag-aalinlangan. Nagulat si Anne, halos mabitawan ang libro. Sure, marami namang upuan dito. Ngumiti si Jennifer at umupo na parang matagal na silang magkaibigan. Salamat. Alam mo, interesting ka. Namilog ang MJ mata ni Anne. Ha? Paano naman? Lahat busy magpicture, magkwento, magingay. Tapos ikaw nandyan ka kalmado nagbabasa. Ang hirap mong hindi mapansin. Namula si Anne, pilit na ibinalik ang tingin sa libro. Hindi ako interesting. Mahilig lang akong magbasa. Exactly, sagot ni Jennifer sabay kindat. At mahilig ako sa MGA taong mahilig magbasa. Sa unang beses matapos ang matagal na panahon, napilitan si Anne ng ngumiti. At sa simpleng umpisa na yon, nagsimula ang isang kwento na babago sa buhay nilang dalawa. Mula sa araw na nagkakilala sila, hindi na sila halos mapaghiwalay. Si Jennifer ang tipo ng tao na parating may baong tawa, at si Anne naman ang tipo na hindi madaling bumitaw sa sarili niyang mundo. Pero sa piling ni Jennifer, natutong magbukas ng pinto si Anne. Hindi ba't bawal ang maingay dito? Bulong ni Anne habang pinipigilan ang tawa. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdan. Si Jennifer na nagdodrawing ng doodle sa gilid ng libro. Hindi ako maingay, sagot ni Jennifer. Pabulong din pero may kasamang ngiti. Art lang to. At para sa'yo to, tiningnan ni Anne ang papel. Isang simpleng sketch ng dalawang tao, magkahawak kamay, nakaupo sa ilalim ng puno. Sa ilalim nakasulat, me plus you equals sign always. Napailing si Anne pero hindi maitago ang ngiti. Corny mo? Pero effective, diba? Sagot ni Jennifer, sabay kindat. Isang hapon nagyaya si Jennifer na maglakad sa tabing dagat. Si Anne nakasandal sa dala ang isang maliit na notebook. Si Jennifer, nakapa at tumatakbo sa buhangin na parang bata. Halika na, Anne. Huwag kang boring. Sigaw ni Jennifer habang hinila ang kamay niya. Ayoko nga, mababasa tayo. Bago PA makapagtapos si Anne, sinabuyan na siya ni Jennifer ng tubig dagat. Jennifer! Sigaw ni Anne, pero natawa na rin habang hinabol siya. Sa pagitan ng tawanan at habulan, natagpuan nila ang sarili nilang magkahawak kamay, tumatakbo sa dagat na para bang walang ibang tao sa mundo. Nakahiga silang dalawa sa bubong ng dorm, nakatingin sa MGA bituin. Tahimik si Anne, habang si Jennifer naman ay parang may libo-libong tanong. Anne, bigla nitong sambit. Do you think we'll still be like this after 10 years? Still laughing, still in love?
Sandaling natahimik si Anne. Hindi siya sanay sa MGA tanong na ganon kabigat. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng MGA between, naglakas loob siya. Kung sa akin lang, sabi niya dahan-dahan oo. Kahit habang buhay, ngumiti si Jennifer, pinisil ang kamay ni Anne. Good. Kasi wala na akong ibang gusto kundi ikaw. At doon ramdam ni Anne na para bang nakahanap siya ng tahanan sa mata ni Jennifer. Sa tawanan nila sa bawat hawak ng kamay. Minsan, ang pag-ibig ay parang bahay na maganda sa simula. Pero habang tumatagal, may MGA dingding na unti-unting nabibitak kahit anong tapal mo. Umagang nagising si Anne, abala sa pagluluto. Naisip niyang sorpresahin si Jennifer ng paboritong pancake nito. Paglabas ni Jennifer sa kwarto, halatang wala ito sa mood. Good morning, pati ni Anne, pilit ang ngiti. Maikling sagot lang ni Jennifer. Umupo ito at agad kinuha ang cellphone. Tahimik silang kumain. Si Anne paulit-ulit na nagtatangkang magkwento ng maliit na bagay, pero halos hindi sumasagot si Jennifer. Ang init ng kusina biglang lumamig. Magkasama silang nakasakay sa bus pauwi. Noon sanay silang nagkukulitan, nagtatanggalan ng earphones para mag-share ng kanta. Pero ngayong araw, parehong nakaharap sa bintana. Parehong tahimik. Si Jennifer nakalubog sa cellphone. Si Anne nakatingin lang sa malalayong poste ng ilaw sa kalsada. Jen, mahina niyang sambit. Sagot nito, hindi tumitingin. Okay ka lang ba? Ngumiti si Jennifer mabilis. Oo naman. Pero hindi iyon ngiting dati niyang minahal. Nasa sala si Anne, nagbabasa ng notes para sa trabaho. Dumating si Jennifer, halatang galing inuman kasama ang MGA kaibigan. Jen, late na ah. Sabi mo uwi ka ng maaga. Ikaw na nga tong nagrereklamo. Wala ka namang time sa akin. Mabilis na balik ni Jennifer. Napatingin si Anna. Hindi siya sanay na ganoon kabastos ang tono ni Jennifer sa kanya. Hindi sa wala akong time. Jen, I'm doing my best. Umiling si Jennifer. Naglakad papasok ng kwarto. At kung best na yan, hindi pala sapat. Naiwan si Anne, nakaupo sa sofa. Hawak PA rin ang libro pero hindi na niya mabasa ang kahit isang linya. Sa bawat araw na lumilipas, parang lumalayo silang dalawa sa isa't isa. Minsan iniisip ni Anne, paano kung tama si Jennifer? Paano kung hindi nga sapat? At sa kabila ng sakit, pinipilit niyang kumapit. Dahil sa puso niya, ang alaala ng dating sila, yung tawanan, yung MGA bituin, yung dagat, yun pa rin ang iniingatan niya. Tahimik silang kumakain. Si Anne, nagluto PA rin ang paborito ni Jennifer. Adobo, kahit pagod mula trabaho. Si Jennifer naman parang wala sa sarili. Pinaglalaruan lang ang kanin gamit ang kutsara. Hindi mo nagustuhan? Tanong ni Anne, pilit ang ngiti. Hindi naman sa ganon, sagot ni Jennifer, hindi tumitingin. Parang, ewan. Hindi ko alam. Wala lang akong gana. Tahimik. Parang bumigat ang buong mesa. Habang nag-aayos ng MGA gamit, sinubukan ni Anne kausapin ulit. Jen, dati, lagi tayong excited. Kahit sa maliliit na bagay. Ngayon, bakit parang, Anne, pwede ba? Putol ni Jennifer. Masama ang tingin. Pwede bang huwag na nating pag-usapan? Nakakapagod na. Napakagatlabi si Anne. Pakiramdam niya, siya yung pilit na humahabol sa taong dahan-dahan ng lumalayo. Isang gabi, naglakad silang dalawa pa uwi. Tahimik, ang ilaw ng poste lang ang kasama nila. Jen, simula ni Anne mahina. Pwede bang sabihin mo sa akin kung saan ako nagkulang? Tumigil si Jennifer, huminga ng malalim. Hindi naman ikaw ang kulang, Anne. Ako, parang hindi ko nakilala sarili ko kapag kasama ka. Parang piniga ang dibdib ni Anne. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, kumapit. Pero paano nga ba kung ang taong mahal mo, siya ring nagtataboy sa'yo?
Nag-book siya ng maliit na kwarto sa motel, nagdala ng alak, nag-ayos para lang magkasama sila ni Jennifer. Baka sakaling maibalik ang init. Sa una, okay, may tawanan, konting halikan. Pero habang tumatagal ramdam ang pilit. Si Jennifer, parang may dingding na hindi kayang basagin. Si Anne, halos lumuha na sa pagpipilit. "Jen! Please!" bulong ni Anne habang yakap siya. "Sabihin mo na lang kung ayaw mo na." Tahimik si Jennifer. At doon, mas naramdaman ni Anne ang lahat. Ang katahimikan, ang layo, ang sakit na hindi na kayang takpan ng kahit anong halik o alak. Parang isang pelikulang dati nilang pinapanood ng magkahawak kamay. Ngayon, pareho na silang nanonood pero hindi na magkasama ang puso. Umuwi si Anne na may dalang bulaklak. Pagod mula trabaho pero may kaunting pag-asa. Nakaupo si Jennifer sa labas, nakayuko, hawak ang sigarilyo. "Jen," tawag ni Anne, pilit ng ngiti. "May dala akong..." "Anne, pwede ba?" Putol ni Jennifer, malamig ang boses. "Pwede ba, huwag ka nang mag-effort. Hindi mo na kailangang gawin to." Natigilan si Anne, hawak piiri ng bulaklak. "Pero akala ko gusto mo." "Akala ko kailangan lang natin mag-try ulit." Umiling si Jennifer. "Hindi na ako masaya, Anne. Hindi ko na kaya pilitin." Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Si Anne, halos sumigaw habang naiiyak. "Lahat ginawa ko dyan. Sinubukan kong ibalik lahat. Yung dati, yung tayo. Pero hindi na nga babalik, Anne." Balik ni Jennifer, puno ng luha rin ang mata. "Hindi na ako yung babae na minahal mo noon. At hindi ka na rin yung Anne na minahal ko." Parang tinaga sa dibdib si Anne sa narinig. "Ganun lang ba kadali sa'yo?" "Hindi madali," sagot ni Jennifer, nanginginig ang tinig. "Pero kung pipilitin PA natin, lalo lang tayong masasaktan." Hawak ni Anne ang bulaklak, pero wala na siyang lakas para ialay iyon. Tumalikod si Jennifer, mabigat ang bawat hakbang papalayo. Si Anne naiwan sa pintuan, luhang nakatingin habang dahan-dahang lumalayo, ang taong minsan niyang tinawag na tahanan. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman niyang tapos na. Walang sigawan, walang grand gesture, walang himalang nagbalik ng dati. Ang naiwan lang ay ang sakit at ang alaala ng isang pag-ibig na minsan ay buo, pero ngayoy wasak na. Sa gabing iyon, si Anne ay muling tumingala sa MGA Between. Naalala ang gabing nangako si Jennifer at doon niya napagtanto. Hindi lahat ng pangako ay para tuparin.